Mga brothers, welcome back sa ating motorcycle review. For today's Features Bike mga brothers ay re-reviewin natin ang bagong version ng Honda Click 160. Pero syempre pa, bago tayo magpatuloy sa mga nais pong suporta ng ating YouTube channel, huwag nyo pong skip ang ating mga ads. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, i-share nyo na po ang ating episode para sa konting suporta. Sa mga brothers, huwag na nating patagalin. Let's go sa go! Get ready. Drop the beat. For the second time around nga mga brothers, masasakyan na naman natin ulit itong Honda Click 160. Pero syempre, itong bagong version, no? So sa kanyang body design, wala namang binago. Pero sa kanyang kulay, ang laki ng pinagbago mga brothers dahil naka two-tone sporty paint job na ang meron dito. Dahil naman mas kita at agaw pansin na ito pagka tumatakbo na sa kalye. Makikita natin yan na meron itong click dito sa gilid at dito sa kanyang gilid ng pisngi meron siyang Honda 160. At mapapansin nyo na tatlo yung kanyang kulay, di ba? So mga brothers, ang makina nito ganun pa rin na merong 156.9cc. Single cylinder, single overhead cam na 4 yung kanyang valvula. Pagdating sa kanyang bore and stroke, meron itong 60 by 55.5 mm. Habang meron naman itong CVT automatic dahil syempre pa isa itong scooter. Meron ito mga brothers na compression ratio na 12.0:1 kaya naman ito naka-liquid cooling na rin dahil sobrang init po ang working temperature ng makina nito, no? So mga brad, meron itong power na 15.2 horsepower at 8,500 RPM. So ayon nga pala sa mga owners nito o sa mga nakasagad ng scooter na ito, kaya nga pala nitong dumulo ng 125 to 130 kilometers per hour na takbuhan. Habang meron naman siyang torque na 13.8 Nm at 7,000 RPM. At ito nga na-test ride ko dito sa ginawang event ng Honda dyan sa San Fernando SM na tinawag nilang Motofest, talaga namang may kalakasan ang kanyang arangkada. I mean, parang pag pinapatakbo mo siya ng slow speed, talagang nanghihingi pa siya ng gasolina na para bang niyayaya ka pa ng scooter na bilisan pa, no? Pagdating naman sa kanyang features ng makina, syempre pa meron itong ESP Plus for more power and less fuel. At syempre naka-fuel injected na rin ito ng mismong Honda na tinatawag nilang PGM FI, no? At may claim nga pala ang Honda Philippines dito ng 46.7 kilometers per liter. Again, uulitin natin dito sa ating vlog mga brad na ang fuel consumption ng isang scooter ay may didepende po sa bigat nyo at kung may angkas kayo at kung may dalahin kayo. Syempre pa sa kalsada na inyong daraanan, traffic, diretso, highway, at sa riding behavior nyo po. So maglalaro pa po yan. Siguro sabihin na natin ng around 40 to 45 kilometers per liter, no? Meron na rin ito mga brothers na ACG starting. Yan po yung silent starting niya at pagiging smooth niya sa tuwing ini-start nyo po yung motorsiklo. Pagdating naman sa electronics mga brothers on the wheel, lalong-lalo na sa kanyang lighting system, hindi ka na mamumroblema dito sa Click 160 ng Honda dahil binubuo na siya ng LED magmula dito sa kanyang maporman na split headlight at samahan pa yan na napakaswabing daytime running light na kitang-kita dito sa harapan ng mismong motorsiklo. At yung turn lights niya mga brothers, napakalakas na rin yan dahil LED na yan nandito banda sa taas ng motorsiklo. At pagdating dito sa taillight, very unique ang ginawang design dito ng Honda na talaga naman makikilala mo na ito ang bagong Click 160. Naka-external naman ang ating turn lights dito sa likod na LED na rin yan at hindi naman siya ganong kasagwa. Kasama na rin dito ang extended rear fender ng motorsiklo. Going naman dito sa kanyang meter panel mga brothers is naka-digital meter na rin ito. Meron itong dalawang button, yan nga ang select at saka mode. Pagdating naman sa taas, nandyan yung mga indicators na kasama niya. Nandyan ang left and right,
wireless key, high beam indicator, engine check, engine temperature, stop-start system dahil meron nga itong features na humihinto ang makina lalong-lalo na pag nasa stoplight ka. At syempre pa, battery check kung sakaling lobat na ang iyong battery, no? At syempre ang mga switches natin, ito yung mga traditional na ginagamit ng Honda pagdating sa kanilang e-scooter na nakabaliktad yung busina at saka yung turn signal lights. Ngunit ganun pa man, sanayan lang yan mga brothers. Pagdating naman dito sa kanyang upuan mga brothers, wala rin akong masyadong masasabi dahil napaka-comfy nitong sakyan. I mean, hindi naman siya sobrang bulky at hindi rin naman siya sobrang kipot. Para sa akin, tama lang. Kung malapad kayo rito na rider, okay lang, kaya rin kayong accommodate nito. At yung taas ng seat height niya mga brad, very friendly user para sa ating mga Filipino riders dahil may taas lang ito mga brad na 778 mm habang meron itong ground clearance na 138 mm. So mataas-taas na rin at hindi ka mahihirapang daanan ang mga malalaking humps o malalalim na lubak dito sa ating bansa. At syempre pa usapang bike fitting na rin, meron nga pala itong kabuoang bigat na 116 kilogram lang. I guess ito ata ang pinakamagaang sa apat na scooter na 160 series na ginawa ng Honda. Kaya naman obvious dito pagdating sa kanyang arangkada talagang matorky siya dahil dito sa kanyang pagiging lightweighted, no? Ang kanyang riding position dito mga brothers, masasabi ko na upright tayo rito. Very relax at syempre pa loose ang ating mga braso dito. Kaya naman kung traffic o sa mga long ride nyo gagamitin ng scooter na ito, hindi kayo ganun masyadong mapapagod. Okay? Going dito sa kanyang underseat, meron tayong 5.5 liters fuel tank capacity at meron na rin tayo ritong U-box. So may paglalagyan pa rin tayo ng mga gamit kahit paano. Pero syempre kung marami kayong dala, mas maigin na magpakabit na kayo ng top box at pwede nga rin pala kayo maglagay mga brothers sa kanyang floorboard, no? Dahil sa apat na scooter na nilabas ng Honda pagdating sa kanyang 160 series, itong si Click 160 ang merong floorboard o flatboard na paglalagyan ng ating mga dalahin. Ang suspension system ng Honda Click 160 mga brothers ay binubuo ng single shock dito sa likod at conventional telescopic fork dito sa harapan. Nung nagamit ko nga ito sa slow speed, damang-dama ko yung laro ng kanyang suspension na hindi naman ganong katagtag. Para sa akin, sapat na ito at swabe naman ang sagutan ng kanyang suspension magmula rito sa likod at papunta rito sa harapan. Medyo malalim na rin yung baon ng front suspension nito mga brothers Kaya naman kung magpepreno kayo ng sagad o malulubak kayo ng mga matitindi, hindi ito basta-basta sasagad, no? Pagdating naman sa kanyang tire size mga brothers, meron nga pala itong 180 by 14 inches dito sa harapan at 120 by 70 at 14 inches wheel mags naman dito sa likuran. Gusto ko rin yung bagong approach na ginawang kulay dito ng Honda pagdating sa kanilang mags. Mas highlighted ngayon, kitang-kita mo talaga yung design ng kanyang mags na very sporty look. Ang dami niyang spoke, ilang kaya yan mga brad. Pagdating naman dito sa preno mga brothers, meron itong front disc brake at dito naman sa likod naka-conventional drum brake pa ito. Pero okay lang yun mga brothers dahil nilagyan naman ito ng Honda na features na combination braking system. Yan po yung pag pinreno nyo, yung likod na preno sumasama po ng around 40 to 30% ang preno sa harapan. So yan po ang kagandahan pagka merong CBS features ang isang scooter. At bago ko nga pala nakalimutan mga brothers, nakakiles na nga rin pala ang motorsiklong ito. So wala na po kayong kahasel-hasel sa tuwing ini-start nyo po yung motor, no? So twist lang kayo dyan and then i-brake nyo at i-start nyo ang motorsiklo, lalarga na kayo mga brad. At kahit pa mga brothers, ang preno niya drum brake at disc brake sa harapan, swabe pa rin mamreno itong Honda Click 160. At para sa akin, okay na yung braking power niya. Hindi ka naman mabibitin at hindi naman sobra-sobra.
Siguro magkakaalamanan na lang din yan pagka talagang sudden brake. Siguro alalayan nyo na lang yung likod para hindi kayo mag-skid ng sobra. Ganun pa man, pagka namimreno tayo, dapat po sabay at mas marami po ang pressure ng preno sa harapan dahil po nandun talaga ang lahat ng bigat natin at syempre doon talaga ang baon at kapit ng ating preno, lalong-lalo na pagka mga biglaan o emergency braking ang ating gagawin. Okay? Above all, in performance ng itong Honda Click 160 in slow speed na test ride, napaka-outstanding. Lalo na yung pagiging magaang niya, no? Para sa akin, nagagaangan ako dito Para lang ako naka-compact scooter. Although, malaki yung kanyang pangangantawan. Pero once na nakasakay ka na at napipil mo na yung scooter, lalo na sa slow speed, para ka na lang nagmamaneo ng isang 125cc na compact scooter. Ang gang niya at palagay ko madali mo rin itong mas isingit-singit sa mga traffic, sa masisikip na daan, mga looban, kahit parking lot, hindi ka pahihirapan itong Click 160 ng Honda. Sa kurbada, wala ka rin po problemahin dito dahil napaka-nimble nitong maninuhin. No? I guess sa kanyang gulong na rin dahil naka-straight tire ito na merong low profile na setup. Tapos ang ating tambucho naka-upright naman mga brad. So kung dadaan kayo sa mga baha, yung mga bababa lang naman, hindi kayo rito mag-worry na titirik kayo, no? Dahil naka-asinta pataas yung kanyang muffler na sporty ang pagkaka-design. So mga brothers, eto na nga, nalatag ko na sa inyo kung ano ba ang performance nitong Honda Click 160 sa isang slow ride na test ride review. At bago ko nga pala makalimutan mga brothers, meron nga palang itong presyo na 116,900 pesos o sabihin na nating 117K. At pagdating naman sa down payment at terms nito monthly, inquire nyo na lang po sa malapit na Honda dealer sa inyo kasi iba-iba po yung kanilang down payment at monthly. Depende po yan sa dealer at financing na humahawak sa kanila. Minsan naka-promo pa yan, no? Pero sabi ko nga, may presyo ito na 117K ngayong 2024. So hopefully wag naman tumaas yan by next year na 2025. So mga brad, kung nagustuhan nyo po ang ating review dito sa Honda Click 160 na bagong version, mag-comment po kayo ng yes. At ano-ano pa ba sa Honda Motorcycle Philippines ang gusto nyong pa-review? Comment nyo na rin ang inyong suggestion. So once again mga brad, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating review. I'm Ark of Sort Moto. Ride safe and cheers! Okay.